Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, PRRD, ay muling naging laman ng balita na maghain siya ng kanyang Certificate of Candidacy, COC, para sa pagka-mayor ng Davao City para sa halalan. Gayunpaman sa huling sandali, iniurong ni Duterte ang kanyang kandidatura bilang alkalde na nagdulot ng iba't ibang espekulasyon mula sa publiko. Makalipas ang ilang araw, ipinahayag ni Duterte ang kanyang desisyon na tumakbo naman bilang senador. Ang hakbang na ito ay nakikita ng marami bilang bahagi ng kanyang patuloy na pagnanais na maglingkod sa gobyerno, ngunit sa ibang kapasidad matapos ang kanyang termino bilang Pangulo. Maraming analista ang nagbigay ng opinyon na ang kanyang pagtakbo sa Senado ay bahagi rin ng kanyang pagsuporta sa mga kandidatong kanyang kaalyado habang pinananatili ang kanyang impluensya sa politika ng bansa. Magandang araw mga kaibigan. Ito po, breaking news. Surprise move na naman ni Tatay Digong. Di ba nag-file na siya ng kanyang Certificate of Candidacy as Davao City Mayor? Ngayon, ang balita, withdraw niya yung kanyang COC as Davao City Mayor. Kasi tatakbo na siyang senador. Okay? So, ang source natin dito is Manila Standard. Duterte Patriarch pivots to running for senator. Okay, so October 8. Yan, winidraw niya na. Okay. Ang source din ng Manila Standard is DZRH registration na nagbalita. So, DCRH pala ang source nito, pinick up ng Manila Standard, kaya pinablis nila. Okay. So, sabi ng DCRH, maganda ang survey ratings ni PRRD sa mga pre-election surveys for senators, kaya nag-decide siya na tatakbo na lang na senador. Okay. Ngayong hapon daw, PRRD will file his COC for senator at the Manila Hotel City Tent, na kung saan nandun ang Commission on Elections na temporary office to accommodate yung mga magsasubmit ng COC. Last day na kasi ngayon eh. Grabe. Ang kalaban, wala na, litong-lito na. Okay. So, sana totoo ito, ano? Sana totoo. Kasi merong post ni General Orlando De Leon na may nagsasabi daw na fake news. Okay? So, ito, basahin ko Sana hindi ito fake news. Okay, sabi ni General De Leon, some say this is fake news. Either way, the choice of mayorship and a Senate seat would both offset any plans the Bongbong Pilipinas have against the Dutertes. Okay? Ako originally, ang mas gusto ko, Senado. So, yung Davao City, importante rin na proteksyonan nila. Kaya lang siguro, after much analysis, baka nakita nila na kayang-kaya nilang talunin ang mga Nograles sa Davao. Kaya ito, nagbago na naman. Ang mas importante na tutukan nila, yung napipintong impeachment case against kay BP Sara. Okay. So, mayroong nag-online survey tungkol sa labanang Duterte at Nograles sa Davao. PRRD versus Migs Nograles. Ang resulta po sa online survey is 3% lang ang pumabor kay Migs Nograles, 97% kay PRRD. Siguro, alam mo,
grandmaster na si Tatay Digong pagdating sa politika. Since 1987 pala nung na-appoint siya na OIC Mayor hanggang ngayon. Wala na. Kabisado niya na ang Davao. Alam niyo na yung sentimento ng Davaoenyo. Kaya paubayan na lang niya siguro kay Mayor Baste ng Davao City. Total, to me, Mayor Baste has performed well being Davao City Mayor. Ang dami niyang nagawa na nagkaroon ng continuity. Yung mga sinimulang programa ni PRRD, Mayor Tatay Digong, tinuloy ni Mayor Inday Sara at naipagpatuloy ni Mayor Baste. Ulitin ko, emphasize ko palagi itong evaluation na ginawa ng Department of Trade and Industry. Bago lang. In-evaluate ang mga urbanized cities and municipalities buong Mindanao and Visayas. Ang lumabas, top performing city is Davao City. Lalo na when it comes to economic development and infrastructure. Sabayan na natin yon yung na-delete na ata yung video ni Corina Sanchez na pinupuri niya ang Davao City dahil sa napakagandang ginawa nila na underground cable. Wala ka nang masyadong makitang mga linya ng kuryente na pangit tignan sa mga kalsada, pangit tignan at delikado sa buhay ng tao. So, ito, Tatak Duterte ito eh. Nagsimula 2014, panahon pa ni PRRD. So, after that, tinuloy ni Mayor Inday Sara, tinuloy din ni Mayor Baste, hapsay, napakaganda na ang Davao City. Malinis tignan kasi ang mga kable ng kuryente, telecom, wala na, underground. So, ano pa, yung another balita, yung market, yung Agdao Market sa Davao City, ni-renovate nila. Isa na ngayon sa pinakamalinis at pinakamodernong public market sa buong bansa. Wala kang makikitang ganong public market. Kasi kung public market, karamihan medyo kulang sa linis, kulang sa kayusan. Yung nakapanood kong video tungkol sa Agdao, napakaganda. I think it's a 3-story building housing yung Agdao public market. So, yun ang mga Tatak Duterte. So, abangan natin. Merong post ata ni tignan ko. Merong post ni Third Floor Studio ba ito na baka sabay mag-file ng Certificate of Candidacy. Yan, PRRD at Atty. Vic sabay papunta sa COMELEC. So ito na ang ayan. So, ito, post ni Third Floor Studio. Ito yung binabantayan ko palagi. Basta nag-vlog itong dalawa tungkol na yan. Iparinig ko ito So, tingnan ko lang kung kompleto na itong aking dokumento bago ko mag-file for senator. Ayun, no? Attorney Vic, ano yan? Pag na magulo, Ano nga yan? tinitingnan ko lang kung kompleto na itong aking dokumento bago ko mag-file for senator. Ayun, no? Nakangiti si Atty. Vic. Kompleto na ba? Magpapail na ako COC for Senator. So, what a surprise.
abangan natin mamayang hapon bago yung deadline, sabay mag-file ng Certificate of Candidacy si Tatay Digong at Attorney Vic Rodriguez. Nako, sakit sa ulo yan ng administrasyon. Okay? So, dalawa na yan eh. Mahirap tibagin yan. Nandyan pa si Senator Bato, Senator Bongo, 4 na. Nandyan pa si Marcoleta, 5 na. Oh, talagang napaka-importante itong senatorial election ngayong next midterm, ano? Kasi by the way it looks, talaga ang target nila is i-impeach si BP Inday Sara. So kailangan ng madaming senador na didepensa tutulong kay BP Sara. Kung hindi ka kandidato si PRRD at Attorney Vic, wala na, di minus na yan. Granting na manalo si Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa, dalawa lang sila, delikado. So at least 4, Digong, Attorney Vic, Bongo, Bato. Kung manalo si Senator Amy, pang 5 na yan. Sino pa? Si Senator Robin Hood Padilla at iba pa. So, may pag-asa po. Sana hindi magtatagumpay ang mga nagplaplano na i-disenfranchise ang 32 million Filipinos na bumoto kay BP Inday Sara. So, mabuhay! Tatay Digong.